Bawat 40 segundo, may isang tao sa mundo ang nagsistroke. Sa oras na natapos mo basahin ang sentence na iyon, may isa na namang utak ang natamaan. Bawat taon, halos 6 milyong tao ang namamatay dahil sa stroke. Ito ang pangalawang pinakamalaking dahilan ng kamatayan sa buong mundo at ito ang numero unong dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging permanenteng may kapansanan. Pero ito ang hindi sapat na sinasabi sa atin. Sa napakaraming kaso, ang utak ay nagbibigay ng mga babala ilang oras o ilang araw bago mangyari ang malaking stroke. Kailangan mo lang malaman kung ano ang hitsura nito. Kung gusto mong maunawaan ang tungkol sa kalusugan sa simpleng salita, walang drama at walang palakpakan, mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ang layunin ni Dr. Elena Santos ay maabot ang mas maraming tao at ikaw mismo ang makakatulong na marating iyon. Ang stroke ay hindi lang basta, maayos ka, bumagsak ka, nagising ka sa ospital. Sa karamihan ng kaso, ang stroke ay ang katapusan ng isang matagal nang nangyayari sa loob ng iyong mga ugat. Taon-taon, dahan-dahan silang nasira. At kung ang isang bagay ay mahuhulaan, pwede rin itong maiwasan. Iyon ang buong punto ng video na ito. Kapag sinasabi ng mga tao na stroke, dalawang magkaibang pangyayari ang tinutukoy nila sa utak. Ang una ay ang hemorrhagic stroke. Pumutok ang isang ugat sa utak. Dumanak ang dugo sa loob o paligid ng utak, bumuo ng clot na pumipiga sa tissue ng utak, and marami sa mga pasyenteng ito ang namamatay. Ang ikalawa ay ang ischemic stroke. Hindi pumutok ang ugat pero nabara ito. Tumigil ang daloy ng dugo sa isang bahagi ng utak at ang mga selula ng utak sa lugar na iyon ay nagsisimulang mamatay sa loob ng halos 4 hanggang 6 na minuto. Ang ischemic stroke ang bumubuo ng halos 85% ng lahat ng stroke. Kaya iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Para maunawaan kung bakit mahalaga ang bawat minuto, kailangan mong malaman kung gaano kahirap ang trabaho ng iyong utak. Ang iyong utak ay may timbang na halos 1.4 kilo, mga 2% lang ng iyong bigat ng katawan, pero gumagamit ito ng halos 20% ng oxygen na iyong hinihinga at halos 25% ng lahat ng glucose na umaapoy sa iyong dugo. Ito ay isang control center na hindi kailanman tumitigil at kailangan nito ng patuloy na supply. Putulin ang supply na iyon ng ilang minuto lang at ang mga selula ay nagsisimulang mamatay sa paraang hindi mo mababago. Kaya naman sinasabi ng mga doktor na ang stroke ay isang laban sa oras. Literal na laban para iligtas ang tissue ng utak bago ito mawala magpakailanman. Hindi pinapansin ng karamihan ang susunod na sasabihin ko. Para masabara ang isang ugat sa utak ng bigla, ang proseso ay karaniwang tumagal ng maraming taon. Ang mga dingding ng ugat ay nasira na. Ang kolesterol at mga clot ay nagtitipon na. Ang bukas na daanan ay unti-unting lumiit na. Hindi ito parang isang pagsabog na galing sa wala. Ito ang huling hakbang ng isang matagal ng proseso. Sa daan na iyon, karaniwang nagpapadala ang iyong katawan ng mga babala. Ang problema ay walang nagturo sa atin kung paano basahin ang mga ito. Sa medisina, ang mga maagang babala ay tinatawag na transient ischemic attack o TIA. Ang transient ay nangangahulugang pansamantala, dumarating at nawawala. Isipin mo ang isang ugat sa leeg, ang pangunahing ugat na nagdadala ng dugo mula sa iyong puso pataas sa iyong utak. Sa loob ng maraming taon, may namumuo na plaque sa loob ng dingding nito. Ang bukas na daanan ay unti-unting lumiit. Pagkatapos ay biglang nagko-constrict ang ugat ng ilang segundo o ilang minuto at ang bahagi ng utak na pinapakain nito ay halos huminto sandali. Nakararamdam ka o nakakakita ng sintomas ng stroke. Pagkatapos ay nagre-relax ang constriction, bumabalik ang daloy ng dugo at nawawala ang sintomas. At naiisip mong maayos ka na ulit. Ang ipinakikita ng pananaliksik ay ang TIA ay madalas na nangyayari bago ang isang malaking ischemic stroke, karaniwang sa loob ng susunod na 72 oras. Ang 3 araw na iyon ang iyong window kung saan ang sakuna ay maaari pa ring mapigilan.
Karamihan sa mga tao ay hindi ginagamit ang window na iyon dahil ang yugto ng babala ay maikli, kakaiba, at nawala na. Kaya kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na huwag itong seryosohin. Ang mga babala na ito ay karaniwang tumatagal mula halos kalahating minuto hanggang 10 minuto. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi napapansin. Maaari kang nasa kusina, sa banyo, bumababa ng sasakyan, at bago ka pa mag-isip na wala na ang sintomas. Pero ang bawat isa sa mga yugtong iyon ay ang iyong utak na nagpapadala ng isang malinaw na huling mensahe. Malapit na akong mapanganib. Gusto kong dalhin ka sa 5 malaking pulang bandila at ipaliwanag hindi lang kung ano ang hitsura nito, kundi kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan bawat pagkakataon. Ang unang babala ay ang pansamantalang pagkabulag sa isang mata. Bumabangon ka, naglalakad patungo sa kusina, at bigla na lang naging madilim o malabo ang isang mata, parang may itim na kurtina na hinila sa harap ng matang iyon, o parang may ipinahid na putik sa salamin. Kumukurap ka ng ilang beses, pinupunasan ang mata, at sa loob ng ilang segundo o 1 minuto, bumabalik ang iyong paningin. Kaya sisisihin mo ang pagtayo ng mabilis o masyadong matagal na pagtitingin sa screen. Sa totoo lang, ang kurtinang iyon ay halos palaging isang maliit na cloth o isang maliit na piraso ng plaque na naputol mula sa dingding ng ugat sa iyong leeg, umakyat, at pansamantalang binarahan ng ugat na nagpapakain ng mata. Ang ugat sa iyong mata ay hindi isang nakahiwalay na tubo. Ito ay isang direktang sanga ng pangunahing ugat na nagpapakain ng iyong utak. Nang ang clot ay natumirik sa maliit na ugat ng mata, hindi makakarating ang dugo. Nakakakita ka ng kadiliman sa halip na malinaw. Nang lumabas ang clot at bumalik ang daloy ng dugo, bumalik ang paningin at naramdamang mapalad ka. Mapalad ka nga dahil ang eksaktong clot na iyon ay maaaring lumipat ng 2 milimetro lang patabi sa isang ugat ng utak. At pagkatapos, sa halip na 1 minutong pagkabulag sa isang mata, maaari kang tumingin sa permanenteng pagkawala ng pananalita, paralysis ng kamay at binti o kamatayan. Ang mga doktor ay may tawag para sa pagkabulag na iyon sa isang mata, amaurosis fugax, na literal na nangangahulugang mabilis na pagkabulag. Ang mga neurologist ay nagtatrato ng pariralang iyon na parang isang fire alarm. Kung inilarawan ng isang pasyente ang gayong episode, agad silang sinusuri dahil mataas ang panganib ng tunay na stroke sa susunod na ilang oras. Ang ikalawang babala ay ang biglaang pamamanhid o pangingilig sa isang bahagi ng iyong katawan. Maaari itong maging ang buong braso, ang kamay lang, kalahati ng mukha, o kahit ang isang buong bahagi ng katawan. Pakiramdam ay parang mga karayom at katuturan, parang bulak o parang ang bahaging iyon ng katawan ay naging goma. Ang susing detalye ay lumalabas ito ng biglaan habang nakaupo ka lang, naglalakad o nag-uusap. Tumatagal ng ilang minuto pagkatapos nawawala ng kusa. Malamang na natulog ka na sa iyong braso minsan kung saan ang compression ng nerve ay nagdudulot ng pamamanhid na nawawala kapag lumipat ka. Iyon ay naiiba. Sa TA, ang problema ay hindi nasa braso. Nasa lugar ng utak na nagmamapa ng pakiramdam mula sa brosong iyon at ang episode ay walang kinalaman sa postura. Kapag ang parehong kamay ay namamanhid ng pantay, madalas ito ay nagtatanda ng problema sa leeg gulugod. Ngunit ang biglaang pamamanhid sa isang panig na nawala pagkatapos ng ilang minuto ay isang matibay na dahilan para masuri para sa TIA at panganib sa stroke. Ang ikatlong babala ay ang biglaang pagkawala ng koordinasyon. Ang inilarawan ng mga tao bilang paglakad na parang lasing ng walang alak. Nasa patag at pamilyar na ibabaw ka at sa wala kang alam, maling nalagay ang iyong paa. Pakiramdam ay mahinang o guma ang iyong binti o nakatumba ka sa dingding ng 1 segundo o natamaan ka ng biglaang matinding pag-ikot na kinailangan mong humawak ng upuan o pintuan kahit hindi ka umiikot at hindi mo iniliko ang ulo mo. Ang bahagi ng iyong utak na nagpapanatili sa iyong balanse ay tinatawag na cerebellum. Ito ay nasa mababang bahagi ng iyong bungo sa likod. Patuloy itong nagkukwenta kung nasaan ang iyong katawan sa espasyo para makalakad kang tuwid.
kung biglaang bumaba ang daloy ng dugo sa mga ugat na nagpapakain nito, kahit ilang segundo lang, ang cerebellum ay halos mag-glitch. Iyon ang oras na bigla kang lumihis sa gilid, maling tumapak, o naramdamang matinding pagkahilo ng walang malinaw na dahilan. Ang benign na pagkahilo ay karaniwang may malinaw na trigger, pag-ikot sa higaan, mabilis na pag-ikot ng ulo o isang kilalang kondisyon ng panloob na tainga. Ngunit ang biglaang matinding pagkahilo kasama ang anumang problema sa paglakad ng tuwid ay dapat ituring na posibleng TA hanggang sa mapatunayan ng doktor na walang vascular na sanhi. Ang ikaapat na babala ay nasa iyong pananalita. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maging malinaw sa isang bagay. Kung paminsan-minsan ay hindi mo matandaan ang pangalan ng iyong kapitbahay o pansamantalang nakalimutan mo ang salita para sa isang bagay, hindi iyon palatandaan ng stroke. Iyon ay normal, lalo na kapag pagod ka o stressed. Ang nagpapaalala sa mga neurologist ay ibang bagay. Kapag biglaang nasira ang iyong pananalita ng napakasama na ikaw mismo ay naramdamang may seryosong mali. May dalawang pangunahing lugar ng pananalita sa utak. Ang isa ay tumutulong sa iyo na bumuo ng mga salita at magpadala ng malinaw na instruksyon sa mga kalamnan ng iyong dila at labi. Kapag nawalan ng daloy ng dugo ang lugar na iyon, alam mo ang gusto mong sagutin, ngunit hindi mo mapalabas ang mga salita. Lumalabas ang mga ito nang hindi malinaw, pira-piraso o natigil. Ang isa pang lugar ay tumutulong sa iyo na umintindi ng pananalita. Kapag may problema ang lugar na iyon, maaaring magsalita ang isang tao ng maayos, ngunit nagsasabi ng ganap na walang katuturan at hindi niya maunawaan ang simpleng mga parirala na tinutukoy sa kanya. Kung alinman sa mga problema sa pananalita na iyon ay lumabas ng bigla at humina pagkatapos ng ilang minuto, iyon ay klasikong TIA. Hindi mo maaaring baliwalain ang sirang pananalita dahil lang nagayos ito sa sarili nito. Parang ang alarm ng iyong bahay ay umingit, huminto sa sarili nito, at nagpasya kang wala siguro iyon. Ang ikalimang babala ay hindi gaanong halata at nakakagulat sa karamihan ng mga tao. Ito ay isang kombinasyon ng ilang pagbabago sa balat kasama ang mga bagong, hindi karaniwang malakas na sakit ng ulo. Ang kondisyon sa balat ay vitiligo, mga puting mancha o ganap na puting balat kung saan huminto na ang mga selulang gumagawa ng pigmento. Ang vitiligo ay isang proseso ng autoimmune, ibig sabihin ang immune system ay nagsisimulang atakihin ang iyong sariling mga selula. Kapag lumihis ang immune system ng ganoon, madalas ay hindi ito tumitigil sa isang organ. Maaari nitong tahimik na ma-inflame ang panloob na patong ng mga ugat din. Kapag nasira ang patong na iyon ng pamamaga, ito ay nagiging magaspang. At ang cholesterol, platelets, at iba pang mga protina ay nagsisimulang dumikit na bumubuo ng mga plaque at clot sa paglipas ng panahon. Ang vitiligo alone ay hindi ka nagtatadhana sa stroke. Ngunit kung bukod doon ay nagkakaroon ka ng madalas na hindi karaniwang masinsinang mga sakit ng ulo na hindi angkop sa iyong karaniwang pattern, ang kombinasyong iyon ay nararapat ng wastong pagsusuri sa halip na isang saloobin na hintayin at tingnan. Ngayon gusto kong pag-usapan kung ano talaga ang sumisira sa iyong mga ugat mula sa loob, dahil narito ang isa sa pinakamalaking mga mito. Ang mito ay normal ang aking kolesterol, kaya ligtas ako sa stroke. Ang panganib sa stroke ay hindi lang tungkol sa kung ano ang lumulutang sa iyong dugo. Ito ay lubos na tungkol sa kondisyon ng patong sa loob ng iyong mga ugat. Ang unang malaking kaaway ng ugat ay ang chronically na mataas na blood sugar. Ang glucose ay ang gasolino ng iyong mga selula. Ngunit para makapasok ito mula sa dugo patungo sa mga selula ng ugat, kailangan nito ng insulin. Kapag hindi gumawa ang iyong katawan ng sapat na insulin o ang iyong mga selula ay lumalaban dito, ang mga selula ng patong ng ugat ay nagugutom. Ang mga nagugutom na selula ay nasira, nawawala ang kanilang hugis at nagiiwan ng magaspang na mga peklat na patch. Ang mga magaspang na lugar na iyon ay mga perpektong landing pad
para sa masamang kolesterol, mga platelets, at iba pang mga bahagi ng dugo. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang mga deposito na ito sa mga plaque na pumapalo at nagpapatibay ng iyong mga ugat. Ang prosesong ito ay nagsisimula maraming taon bago may opisyal na sabing mayroon kang diabetes. Kahit ang banayad na pre-diabetes ay sapat na upang tahimik na masalanta ang mga ugat sa mahabang panahon. Ang ikalawang malaking kaaway ay ang paninigarilyo. Sa bawat sigarilyo, ang mga nakakalason na compound ay tumatama sa panloob na ibabaw ng iyong mga ugat at nagdudulot ng direktang pinsalang kemikal at pamamaga. Kasabay nito, ang nikotina at carbon monoxide ay gumagawa ng iyong dugo na mas makapal at malagkit. Kapag pinagsama mo ang isang sirang ugat na naglalagablab kasama ang makapal at malagkit na dugo, lumikha ka ng perpektong kondisyon para sa isang clot na makabara ng isang ugat ng utak. Kaya naman, ang mga naninigarilyo ay may halos 2 hanggang 4 na beses na mas mataas na panganib ng ischemic stroke. Ang presyon ng dugo ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagkalito. Maraming tao ang narinig na ang stroke ay nagmumula sa mataas na presyon ng dugo. Kaya't natatakot sila sa mataas na reading at naliligtas kapag mababa o normal ang presyon. Ang chronically na mataas na presyon ng dugo ay ganap na isa sa pinakamalakas na risk factor para sa stroke dahil sa loob ng maraming taon ay pisikal na inostress at pinapahina nito ang mga dingding ng ugat. Ito rin ang pangunahing driver sa likod ng mga hemorrhagic stroke. Ngunit may twist. Ang ischemic stroke ay madalas na nangyayari hindi sa pinakamataas ng presyon ng dugo, kundi sa isang relatibong mababang punto. Isipin mo ang isang ugat ng utak na nabaro na ng higit sa kalahati ng isang plaque. Parang isang tubo na may kinurot sa gitna. Habang mataas ang presyon sa sistema, may ilang tubig pa ring dumadaan. Ngunit kung bumaba ang pangkalahatang presyon, ang daloy sa pamamagitan ng makipot na punto ay maaaring halos maging zero, lalo na kung may maliit na clot na natigil doon. Sa gabi, habang natutulog ka, ang presyon ng dugo ay natural na bumababa ng halos 15 hanggang 20%. Ito ay normal, hindi isang sakit. Ngunit kung mayroon ka ng isang ugat na nabaro ng plaque, ang pagbabagsak sa gabi ay maaaring sapat upang gawing ganap na paghinto ang isang parsyal na pagharang. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ilang tao ay matutulog na maayos at nagigising na may mga sintomas ng stroke. Ang edad ay may papel, ngunit hindi sa simpleng paraan na naririnig mo sa mga pagtitipon ng pamilya. Oo, ang panganib sa stroke ay makabuluhang tumataas pagkatapos ng halos 50 at halos doble bawat karagdagang dekada. Ngunit halos 10 hanggang 15% ng mga stroke ay nangyayari sa mga taong mas bata sa 45. Sa mas batang mga pasyente, iba ang mga driver, mga abnormalidad ng ugat mula sa kapanganakan, mga disorder sa pag-coagulate ng dugo, mga autoimmune na sakit at trauma sa ulo o leeg. Kaya hayaan mo akong tanungin ka, ilan ka na ngayon? Ang iyong edad ay nagbabago kung gaano kabilis tumutugon ang iyong mga ugat sa parehong mga risk factor. Talagang mahalaga iyon para sa kung ano ang dapat mong bigyang pansin. Ngayon, ang pinakapraktikal na bahagi. Ano ang gagawin mo kung nakaranas ka na ng kahit isa sa 5 babala na iyon, kahit mukhang maliit at nawala sa loob ng 10 minuto? Mayroon kang halos 72 oras kung saan marami pa ring magagawa para maiwasan ang isang malaking stroke. Ang layunin ay hindi ang magpanik, kundi ang hindi mag-aksaya ng window na iyon. Madalas na itinututok ng mga espesyalista sa stroke kung gaano kahalaga na hindi maging ganap na nag-iisa pagkatapos ng isang pinaghihinalaang transient attack. Lalo na kung nag-iisa kang nakatira. Kung may isa pang mas seryosong episode at bigla kang hindi na makapagsalita o makagalaw, kailangan mo ng ibang tao na makakakita nito at makakatawag ng tulong ng mabilis. Maraming tao ang nakita na kapaki-pakinabang ang sabihin sa isang malapit na tao kung ano ang nangyari at tiyakin na may makakarating sa kanila sa susunod na ilang araw. Ang mga alituntunin sa stroke
ay nagpapayo rin laban sa pagmamaneho ng sarili pagkatapos ng posibleng tiyaya. Ang pagkawala ng paningin o kontrol sa braso kahit ilang segundo lang sa mabilis na tulin ay nagbabanta sa buhay mo at sa lahat ng nasa paligid mo. Kung ikaw o ang isang tao sa tabi mo ay nakameasure ng presyon ng dugo at ang itaas na numero ay halos 180 o mas mataas at ang ibabang numero ay halos 110 o mas mataas, iyon ay akma sa larawan ng isang hypertensive crisis. Ang pagtawag ng emergency services kaagad ay ang inirerekomenda ng mga pamantayang alituntunin. Tanungin ang iyong doktor ng maaga tungkol sa threshold na ito para malaman mo kung kailan ito ituring na emergency. Ang isang panuntunan mula sa medisina ng stroke ay mahigpit. Huwag kailanman magsimula ng mga gamot na nagpapanipis ng dugo nang mag-isa batay sa payo ng isang kaibigan o isang bagay na nabasa mo online. May dalawang pangunahing uri ng stroke, ang ischemic kung saan nabaro ang ugat at ang hemorrhagic kung saan nagdurugo ang ugat. Ang pagpapanipis ng dugo ay maaaring makatulong sa ilang ischemic na sitwasyon, ngunit sa isang hemorrhagic stroke, maaari itong gawing mas mabilis at mas malaki ang pagdurugo. Ang tanging paraan upang mapagkakatiwalaang malaman ang pagkakaiba ay ang CT scan sa isang ospital. Kaya sa halip na self-treat, ang tamang hakbang ay magpasuri at hayaan ang isang medikal na koponan na magpasya. Habang naghihintay ng tulong, mahalaga ang posisyon ng katawan. Ang pahiga ay karaniwang mas mabuti kaysa maupo ng tuwid dahil nakakatulong ito sa daloy ng dugo sa utak. Ang ulo ay dapat na neutral, hindi nakatekok ng matalim sa harap at hindi nakatapik sa likod. Maingat din na iwasan ang paninigarilyo, alkohol o pagkakalantad sa masyadong mainit na shower sa sandaling iyon dahil ang biglaang pagpapalawak ng ugat ay maaaring magpalala ng mga bagay. Ang pagkakaroon ng nakasulat na listahan ng lahat ng gamot na regular mong iniinom na nakalagay sa isang lugar na madaling mahanap ay isang maliit na hakbang na maaaring makatipid ng mahahalagang minuto para sa mga emergency na koponan. Kung lumipas ang 72 oras at walang bagong episode na nangyari, hindi ibig sabihin nito na ligtas ka na. Ibig sabihin nito ay binigyan ka ng pangalawang pagkakataon at kailangan mo pa ring gamitin ito. May 3 pagsusuri na napakamakatuwiran na itanong sa iyong susunod na medical na pagbisita kung nagkaroon ka ng alinman sa mga babala na ito. Ang una ay isang espesyal na ultrasound ng iyong mga ugat sa leeg na tinatawag na carotid duplex ultrasound. Hindi tulad ng isang pangunahing ultrasound na nagpapakita lang ng istruktura, ang duplex imaging ay nagpapakita ng parehong anatomy ng ugat at kung paano gumagalaw ang dugo sa pamamagitan nito. Kung ang ugat sa leeg ay makipot ng higit sa halos 70% dahil sa plaque, ang tanong ay, hindi na, mangyayari ba ang stroke? Kundi, kailan mangyayari kung walang pagbabago? Iyon ang dahilan kung bakit maaaring imungkahi ng mga siruhano ang isang pamamaraan kung saan binubuksan nila ang ugat at inaalis ang plaque. Sa modernong kasanayan, ito ay isang routine na operasyon na nagliligtas ng 10,000 tao mula sa stroke bawat taon. Ang ikalawang pagsusuri ay isang blood test na tinatawag na glycated hemoglobin o HbA1c. Ito ay nagpapakita ng iyong average na blood sugar sa loob ng halos 3 buwan, hindi isang solong snapshot sa umaga. Ito ay lalo na mahusay sa pagsakay ng gray zone na tinatawag na pre-diabetes kung saan ang asukal ay naging sapat na mataas ng matagal na para masalanta ang mga ugat, ngunit walang nagtapal ng label na diabetes pa. Ang mga cut-off ay malinaw. Ang wala pang halos 5.7% ay normal. Ang 5.7 hanggang 6.4% ay pre-diabetes at ang 6.5% o mas mataas ay karaniwang angkop sa diabetes. Kung hindi ka pa nasuri nito o ilang taon na ang nakalipas, madaling bagay ito na itanong sa iyong doktor. Ang ikatlong pagsusuri ay Holter monitoring ng ECG, isang 24 oras na pagre-record ng ritmo ng puso.
Sa halip na isang maikling electrocardiogram sa klinika, magsusuot ka ng isang maliit na device sa isang buong araw habang ginagawa mo ang iyong normal na gawain. Ang dahilan ay simple. Ang ilang mapanganib na problema sa ritmo ng puso ay paparating at nawawala. Maaari silang lumabas ng isang beses sa isang araw sa loob ng ilang segundo at ganap na mapalampas ng isang maikling ECG. Ang pinakamalaking salarin para sa stroke ay atrial fibrillation o AFib. Sa AFib, ang mga upper chamber ng puso ay humihinto sa pagtibok sa isang organisadong paraan at sa halip ay nanginginig ng magulo. Kapag nangyari iyon, ang dugo ay hindi maayos na lumalabas. Ito ay gumugulong at umiikot, at sa umiikot na dugo, napakadaling bumuo ng mga clot. Ang mga clot na iyon ay maaaring umakyat sa utak at tumigil sa isang ugat. Ito ay karaniwang malala. Maraming tao na may AFib ay hindi nakakaramdam ng dramatikong mga sintomas. Ang Holter monitoring ang nagtatahanan sa mga nakatagong episodes na ito. Kung natuklasan ang AFib, may mga gamot na kapag inireseta at sinusubaybayan ng tama, ay maaaring putulin ang panganib sa stroke ng halos 60 hanggang 70%. Kung titingnan natin muli, ang stroke ay hindi isang kidlat mula sa malinaw na langit. Ito ay isang mahuhulaan na kaganapan na karaniwang dumarating pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na pinsala sa ugat, at madalas itong nag-aanunsyo ng sarili nito ng maaga. Alam mo na ngayon ang mga malalaking isa. Maikling pagkabulag sa isang mata, bigla ang pamamanhid o pangingilig sa isang panig, bigla ang pagkawala ng koordinasyon o paglakad na parang lasing, bigla ang seryosong pagkasira ng pananalita at vitiligo kasama ang mga bagong hindi karaniwang sakit ng ulo. Alinman sa mga ito na lumabas ng unang beses kahit mawala sa loob ng isang minuto ay isang dahilan para makipag-usap sa isang doktor ng apurahan at itanong ang tungkol sa tatlong pagsusuri na yon: carotid duplex ultrasound, glycated hemoglobin, at Holter ECG monitoring. Sa bahagi ng pag-iwas, ang pagpapanatili ng blood sugar sa malusog na antas at maagang pagsakay ng pre-diabetes ay nagpoprotekta sa iyong mga ugat at nagpapabagal ng paglago ng plaque. Ang pamamahala ng presyo ng dugo sa tulong ng iyong doktor ay nagpapababa ng strain sa iyong mga ugat. Ang paghihinto sa paninigarilyo ay nag-aalis ng isang tuloy-tuloy na kemikal na pag-atake sa iyong mga ugat at nagpapababa ng iyong panganib sa ischemic stroke ng halos 2 hanggang 4 na beses sa paglipas ng panahon. At ang pinakamahalagang bagay na dapat ma-internalize, huwag hintayin na ang maikling mga sintomas ng utak ay mawala sa sarili nila. Sa mundo ng stroke, mayroon kang halos 72 oras para kumilos. Narito ang gagawin mo pagkatapos ng video na ito. Kung nakilala mo ang alinman sa 5 babala na iyon mula sa iyong sariling buhay, kahit mula pa sa nakaraang ilang buwan, isulat ang mga ito sa simpleng salita at dalhin ang listahang iyon sa isang doktor. Huwag umasa sa memorya. Tanungin ng direkta kung dapat kang suriin para sa mga transient ischemic attack at kung ang carotid ultrasound, glycated hemoglobin o Holter monitoring ay makatuwiran sa iyong kaso. Kung mayroon kang mga risk factor tulad ng mataas na asukal, mataas na presyon o paninigarilyo, gamitin ang natutunan mo dito para magkaroon ng mas partikular na pag-uusap sa iyong doktor tungkol sa pag-iwas sa stroke. Lahat ng aming tinalakay ngayon ay para sa iyong pag-unawa at edukasyon. Ang iyong sitwasyon ay partikular sa iyo at ang paggamit nito bilang panimula para sa isang tunay na pag-uusap sa iyong doktor ay palaging magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagtatangkang pamahalaan ang mga bagay ng mag-isa. Kung ginawa nitong mas madaling sundan ang isang komplikadong paksa, mag-subscribe at i-like. Iyon ang paraan para maabot ni Dr. Elena Santos ang mas maraming tao.